Ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. At kasunod ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Baho de Masinloc, hirit ng isang senador, idaan na yan sa inuman? Yan ang tinutukan ni JP Soriano at Mav Gonzales. Ang hindi madaan sa diplomasya, madadaan ba sa maboteng usapan? Ako ang Secretary of Foreign Affairs. Tawagan ko yung diploa, yung kanyan, ambasador yan, hanggang ito, lasingin kita. Kanya-kanya diskarte ba? Hirit yan ni Senador Bato de la Rosa nang sabihin ng Foreign Affairs Department na ipoprotesta nito ang paglalagay ng barriers ng China sa Baho de Masinloc. We'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Pareho naman ang posisyon ng DFA at mga senador na illegal ang iniligay ng mga barrier. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Panukala ni De La Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. From other countries, malaking investment talaga nila dyan sa kanilang mga DFA. Tayo lang di James Bond ng ibang bansa eh. Tayo wala tayong pang James Bond. Kaya we need that. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Sa ngayon, ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. If we're on the council, we will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Wala na completely, no? And as of yesterday, ang ating Philippine Coast Guard, natanggal nila yung floating barrier. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año na siya ring pinuno ng National Task Force on the West Philippine Sea, hindi ito ang unang beses na naglagay ng mga lumulutang na pangharang ang China sa paligid ng Baho de Masinloc. Dati na raw naglagay ng parang lumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff noong 2012 sa pagitan ng China at Pilipinas sa may Panatag o Scarborough Shoal. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Kinundi na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang paghabol ng China Coast Guard sa isang Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Nakita naman natin, no, muntik ng mabangga yung ating mangingisda. So, what will happen kung nabangga yan? Eh di nalagay sa alanganin yung buhay ng ating mangingisda. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard dyan na iwasan yung ganyang pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. At ako si Mav Gonzales. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.